Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay hihimayin natin ang isang makapangyarihang katotohanan mula sa 1 Korinto Kabanata 2, partikular na sa mga bersikulo 4 at 5. Sa mga bersikulong ito, isinulat ni Pablo na ang kanyang paghahatid at ang nilalaman ng kanyang mensahe ay hindi umasa sa mga mapanghikayat na salita ng karunungan ng tao. Sa halip, nagtiwala siya sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu. Alam nyo, si Pablo ay isang taong may mataas na pinag-aralan. Ngunit naintindihan niya na ang salita ay kulang pagdating sa mga bagay ng Diyos. Nais niyang tiyakin na ang inyong pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa karunungan ng tao, kundi partikular na sa kapangyarihan ng Diyos. Ang isang mahusay na halimbawa ng kapangyarihang ito na ginabayan ng Espiritu ay matatagpuan sa Gawa Kabanata 11. Sa ulat na iyon, ang ministeryo ay naging napaka-epektibo at sinuportahan ng Espiritu. Kaya maging ang mga panyo na ginamit ni Pablo ay dinala sa mga may sakit at sila ay gumaling. Ngayon, nais ko munang huminto sandali at magtanong sa inyo. Nakaranas na ba kayo ng pagkakataon kung saan naramdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng isang simpleng bagay, sa halip na sa pamamagitan ng matatayog na salita o luhika ng tao? Mangyaring ibahagi ang inyong kwento at sumagot sa comment section sa ibaba. Nais kong malaman kung paano kumikilos ang Espiritu sa inyong buhay. Tandaan, ang layunin ng Ebanghelyo ay hindi upang ipagmalaki ang ating sariling personalidad o katalinuhan. Ang ministeryo ni Pablo ay naging epektibo dahil ito ay sinuportahan ng gawa ng Diyos. Kapag ibinabahagi natin ang salita, dapat nating sundin ang pamamaraan ni Pablo. Huwag umasa sa sariling lakas o sa isang rockstar na mentalidad, kundi hayaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na manguna upang ang iba ay maglagay ng kanilang tiwala sa Diyos lamang. Hanggang sa muli, patuloy na hanapin ang kaisipan ni Kristo. Shalom! Haha!